Naniniwala kaming ang mga bata ang pag-asa ng ating bayan, isang espesyal na pagtatanghal ang handog namin para sa kanila. Ako pong inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, mga batang lumulusong sa panganib, makakuha lang ng ginto, mga batang nabubuhay sa paputok. Ilan sa kanila gusto nang magbagong buhay. At ang mga pambatang palabas katulad ng Batibot noon, meron pa bang kinabukasan? Marami sa mga kasalukuyang henerasyon lumaki sa pambatang programa noon, ang Batibot, pantapat natin sa Sesame Street ng Amerika. Sabi noon, babalik agad ang Batibot, pero nawala ito at hindi na muling nagbalik pa. Katulad din ng iba pang mga pambatang palabas. Meron nga ba silang tsansa sa Pilipinas? Si Big Bird, si Elmo at sina Ernie at Bert ng Sesame Street, ang programang kinalakhan ng marami sa atin. Kamakailan lang, binisita nilang Pilipinas para mag-concert. Mainit ang naging pagtanggap sa kanila, kahit pa hindi na sila ang mga paboritong karakter ng mga batang Pilipino ngayon. Ito na ang anime. Pero hindi pinapahintulutan ni James ang anak niyang si Matthew na manood ng ganitong cartoons. Basically because of violence. Not because of the language, it's because of violence in anime. Kaya naman kahit 4 na taong gulang na siya, hindi pa rin marunong managalog. When he went to school, dun pa lang siya natututo ng Tagalog. Katwiran ng kanyang ama na si James, wala naman silang mapagpilian dahil wala na halos locally produced children's program sa Pilipinas. Sa pag-aaral ni Dr. Joseph Regalado, child psychologist, malaki ang naging epekto nito sa paglaki ng batang Pilipino. It affects their lifestyle. Yun naman ang bubuo ng kanilang pagkatao sa kanilang pag-unlad ng kanilang pagkatao sa kanilang pagtanda. Parang kailan lang, maraming locally produced children's shows sa Pilipinas. Pero isa-isang nagsara ang mga ito. Palagay ko, masyadong passive, no? Ang Filipino audience bilang consumers, no? Hindi nagpapahayag ano ang gusto namin, kundi man para sa amin, para sa aming mga anak. Sa lahat ng mga programang ito, namumukod-tangi ang Batibot. Magmulat ng mata, langit na katawa sa Batibot. Sa Batibot tayo nang magpunta, tuklasin sa Batibot ang tuwa, ang saya. Karamihan nga sa henerasyon ngayon, batang Batibot. Pagmulat ng mata, sa Batibot, sa Batibot. May natatanda pa kayong karakter? Si Kuya Boji. Kiko Machin. Pompado. Ito, Batibot and the Bands. Si Teacher Fenny, naging head researcher at producer ng Batibot. So mulat sa pool, ang Batibot gusto niyang una, aliwin at turuan ang bata sa pamamaraang kagiliw-giliw. Yung hindi niya pakiramdam na nasa eskwela siya o tinuturuan siya. Ay, naku. Alin na iba. Isipin ko alin ang na iba. Batibot ang kauna-unahang programa sa Philippine Television na gumamit ng mascot bilang mga pangunahing tauhan. Katulad ni Pong Pagong at Kiko Matching na hango sa kwento ni Jose Rizal na ang Pagong at Matching. Sabihin ko alin ang na iba. Sa sobrang tamis nitong rambutan nilalanggam na po. Tingnan niyo po. Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Kiko Matching. Tinapang bangos, masarap at tinapang bangos. Siyempre, masaya ako dahil unang-una sa lahat, pinangarap kong marinig ang boses ko sa Batibot. At naging part ako ng history. Dahil ang Batibot lang ang tanging children's show na tumanim sa isipan ng maraming bata. Gusto niya
Nilikha rin ng batibot sina Ningning at Gingging. Ang galing ng kwento! At si Manang Bola. Perlas na bilog. Huwag tutulog-tulog. Sabihin ngayon din sa akin ang sagot. Ba, baby, bobo. Oy, Perlas, abay gumising ka. Hanggang ngayon natutulog ka pa. Si Rose ang tinig sa likod ni Manang Bola. Lagi siya nagagalit kay Crystal dahil nga, ano ka ba naman, Perlas na bilog? Abay, kanina pa ako nagtatanong sa'yo, hindi mo ako pinapansin. Nagagalit ka ba sa akin? Ganyan. Pero sino ang hindi makakaalala sa mga orihinal nating ate at kuya? Sina Kuya Boji. Nandiyan na pala kayo. At si Ate Shena. Kaibigan. Ngayon, patuloy pa rin lumalabas si Kuya Boji sa teatro at sa telebisyon. Magpahanggang ngayon, Kuya Boji pa rin daw ang tawag sa kanya ng mga tao. Yun naman yung gratifying doon. I'm very grateful. Dahil nga, we were part of their growing up years. They keep reminding me that I was telling them stories every morning. And, yun, masarap ang pakiramdam. Opo, bakit mo kayat ang nagmumukmuka? Hindi naging madali para kay Ate Shena na gampanan ang kanyang role. Klase talaga si Sultan Manalaksan kung magregalo, no? Kumpleto. Ngayon, production director na siya ng PBA o ng Philippine Basketball Association. Kung nasan ako ngayon, lahat ng natutunan ko sa Batibot, yun yung naging guide ko. Natutunan ko habang ginagawa ko yung palabas ko at natutunan ko sa lahat ng mga kasama ko. Tulad ng hangin. Hindi lang mga tauhan ng Batibot ang naging bahagi ng programa. Kamusta ka na po? Pati na sina Regine Velasquez. Ate Daray! Ako nga po. Lang magkasama tayo pagkatapos ngayon, hindi mo na ako kaagad kakilala. Ang mga batang Si Aita John ay madalas Santos. tumulong sa kanilang mga magulang sa paghahanap ng pagkain. At, syempre, ang inyong abang lingkod. Kakapanayamin ko si Ginang Polyplastic ni Matunaw. Pasensya ka na sa akin, Jessica Soho. Talaga lamang hindi ko mapigilan ang aking sarili. Naku, teka ho muna, Aling Polly. Huwag ho muna kayong umiyak. Sabihin ho muna nyo sa ating mga manunood ang inyong problema. Nasa harap ho tayo ng kamera. Pero ako wala akong... Si Kokoy Jimenez, ang direktor ng Batibot. Ibinahagi niya sa amin ang ilang mga sikreto ng programa. Kung titingnan mo si Pong, kung fan kayo ng Batibot, mapapansin nyo, hindi gumagana ang kanang kamay ni Pong. Ang ulo ni Pong, kamay niya, kanang kamay niya. Ang kaliwang kamay ni Pong, kaliwang kamay niya. Tapos nakakulog siya doon sa loob, may maliit lang siyang TV wireless na monitor sa loob, doon siya nakakita, no? Humakot din ang Batibot ng mga parangal at pagkilala sa loob at labas ng Pilipinas. Regiones ang Oscars ng Children's Television, oldest festival in the world. Ngunit sabi nga nila, lahat ng magagandang bagay may hangganan. Pagkatapos ng 18 taon ng paghahatid ng Saya at Tuwa noong 2001, tuluyan ang namaalam sa ere ang Batibot. At dito, nagtatapos ang... Ma'am, what was the final straw that made you decide na, we will have to fold up the show? Budget at saka lack of merchandising support. Pag hindi mo pre-promote through merchandising plugs, kahit nandun ang programa, kahit alam mo na napapanood. Pangalawa, sasabihin ko na rin na ang gobyerno may pagkukulang in general. Kasi lahat ng bansa na umunlad ang children's television programs, merong state support. Bali ito si Pong Pagong. Pero ang mga tumangkilik nito, nanatiling batang Batibot. Katulad na lamang ni Mary Grace, 30 anyos. Itinatago pa rin niya ang kanyang mga Batibot memorabilia. Mula stuffed toys, lumang t-shirt, bags, VHS copies, lahat kompleto siya. Kiko Matching at ito naman po si Pong Pagong. Ipinakilala pa niya sa kanyang mga anak kung sino sina Kiko Matching at Pong Pagong. Kasi karamihan ngayon mga cartoons na eh.
sa mga Korean novela. Ay, namimiss ko. Kasi gusto ko yung napanood ko, mapanood din nila. Pero hahayaan ba naming sa mga stuffed toys na lang na ito magkakasyang pamilya ni Mary Grace sa mga alaala niya ng batibot? Kumusta na? Sa isang pambihirang pagkakataon, magkakaroon ng batibot reunion. Sample naman ang signature lines. Ako ay kapitbahay nyo, laging handang tumulong sa inyo. Mga bata, ang kwento natin ngayon. Sa nagsasalitang sipilyo o something. Lalo nahihiya na ako dito. Hindi na kaya. Handa na ba kayo mga bata? Ang susunod nating kwento ay tungkol sa hari at sa higante. O, dula ang batibot na. Dali, makinig kayo. Perlas na bilog, huwag tutulog-tulog. Sabihin agad sa akin ang sagot. Ba, baby, pogo. Oy, Perlas, gumising ka na. Tanghali na. Si Mr. Tingaling, but I don't really remember what it was. I do remember a song. Mano po, Lola, Mano po, Lolo. Ang signature ni Kiko kasi naalala ko, pagpapasok siya galing sa ilalim ng box niya, parang mga bata! Yung mga ganun-ganun, pero masakit sa lalamin. May papakilala kami, sobra siyang fan ng batibot. Siya si Mary Grace. Dala-dala niya yung mga memorabilia. Pero meron nga rin po ako mga staff. Ginagamit ko po ito ng elementary. Prosecco siya. Kung maibabalik nga lang sana ang mga masasayang yugto ng ating kabataan, pati na ang mga karakter na kinalakhan natin, na hindi lang nang aliw at nagpasaya sa atin, kundi higit sa lahat, nagbigay sa atin ng mahahalaga at mabubuting aral. Susunod, ang mga batang lumulusong sa peligro para sa ginto at ang iba pang mga batang manggagawa